Dinig na dinig ko ang pagkabasag ng mamahaling wine glass sa sandaling bumagsak ito mula sa kamay ng manugang kong si Maricar. Sa harapan ko, nakita ko ang nanay niyang si Tita Grace nangingisay sa aking imported na marble floor. Nanlalaki ang mga mata habang unti-unting bumubula ang kanyang bibig. Nagkagulo ang mga bisita, sigawan, taranta. Pero sa gitna ng lahat ng to, iisa lang ang tumatakbo sa isip ko. Mali, hindi dapat siya ang naging biktima. Bago ko ikwento kung paano humantong sa ganito ang gabi ng aking retirement party, gusto ko munang linawin ng isang bagay. Ako, si Consuelo. 70 taong gulang na ako at hindi ako tatagal sa malupit na mundo ng negosyo kung tatanga-tanga ako. Hindi ako naging iron lady ng real estate sa Pilipinas para lang maisahan ng mga taong gahaman. Kapag may nagtangkang lasunin ka sa sarili mong pamamahay, mapapansin at mapapansin ho yun. Lalo na kung ang taong gumawa nito ay matagal nang naglalaway sa bank account mo. 2 oras bago mangyari ang trahedya, puno pa ng tawanan ng mansyon ko sa Alabang. Kakatapos ko lang ibenta ang kumpanya ko sa halagang mahigit 1 bilyong piso. Isipin mo yun, mula sa pagtitinda ng lupa sa probinsya, nakapagtayo ako ng imperyo simula nang mamatay ang asawa ko, kina 70 taon na ang nakararaan. Ang anak kong si Junior ang nagpumilit na magkaroon ng galitong celebration. Ma, deserve mong mag-relax, sabi niya sa akin habang nagpapakute gamit ang mga mata niyang minana niya sa ama niya. Hayaan mo na si Maricar ang mag-asikaso ng lahat. Bisita ka lang sa sarili mong party. Doon pa lang, dapat nagduda na ako. Si Maricar, yung babaeng halos hindi marunong maghugas ng pinggan at puro shopping lang ang alam, biglang naging abala sa pag-aayos ng mga bulaklak at pag-iistima ng mga bisita. Daig pa niya ang professional event coordinator sa sipag. Ang ganda ng ngiti, beso dito, beso doon. Pero alam ko ang amoy ng plastic kapag naaagnas na. Ang ganda sana ng party. Kompleto ang lechon, mamahaling alak, at naroon ang mga dating kasosyo ko sa negosyo at ilang mga amigas kuno. Si Maricar pa mismo ang kumuha ng private bartender. Only the best for you, Mommy Consuelo, sabi niya sa akin habang hinahaplos ang braso ko gamit ang mga kuko niyang bagong manicure na mas mahal pa yata sa sweldo ng mga kasambahay ko. Pero habang nakikipagkwentuhan ako sa isang kaibigan, nahagip ng mata ko ang isang esena na nagpatigil sa mundo ko. Nakita ko si Maricar sa gilid ng drinks table. Pasimple siyang lumingon sa paligid para siguraduhing walang nakakatingin, sabay dukot ng isang maliit na bote mula sa pouch niya. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang makita kong ibinuhos niya ang laman nito sa isang partikular na baso. Yung kopitang may maliit na lamat sa gilid na paborito kong gamitin. Kung ibang tao siguro ako, baka nagsisigaw na ako o tumawag ng pulis. Pero sa tagal ko sa negosyo, natutunan ko na ang pinakamabisang paraan para mahuli ang ahas ay hayaan itong maniwala na nasulok na ang daga. Kaya ngumiti lang ako. Kunwari ay nakikinig pa rin ako sa kausap ko, pero ang buong atensyon ko ay nasa manugang ko. Kinuha ni Maricar ang nilaso na champagne at naglakad palapit sa akin, suot ang mukha ng isang nag-aalalang anak. Mami, mukhang pagod na kayo, sabi niya sabay abot ng baso. Here, uminom muna kayo para ma-relax. Kinuha ko ang baso, nagpasalamat ako, at naghintay. Makalipas ang 10 minuto, habang abala si Maricar sa pagyayabang ng bago niyang diamond bracelet sa mga kapitbahay, pasimple kong inilapag ang baso sa tabi ng nanay niyang si Tita Grace. Si Grace na mukhang uhaw na uhaw at walang hawak na inumin ay dinampot ang baso ng walang pag-aalinlangan. Wala pang 5 minuto, pinupuri na ni Grace ang kakaibang empa at tapang ng champagne. Ang sumunod na pangyayari ay mabilis. Bumagsak si Grace. Nagsisigawan si Maricar para tumawag ng ambulansya. Ang galing ng acting niya. Halos maniwala na ako sa gulat sa mukha niya. Halos lang, dahil alam ko ang kaibahan ng tunay na takot sa takot ng isang kriminal na nagkamaling pinatay. Ang sakit ng loob na nakita ko kay Maricar ay hindi totoo, hindi nagtatagal. Iba ang itsura ng tunay na gulat sa ekspresyon ng isang taong nag-aalala dahil baka mahuli siya.
At sa tagal ko sa mundo ng negosyo, wala na akong pinagkaiba sa isang asong gubat na nakakakita ng pagkakaiba sa bawat galaw ng biktima. Ang tunay na takot ay matindi, parang tumalo ng kaluluwa mo. Ang nakita ko kay Maricar, parang nag-delay lang ang delivery ng sapatos niya. Biglang sumulpot si Junior, ang anak ko, humahangos at itinulak ang mga bisita para makalapit sa amin. Napuputla ang kulay niya, halatang nakita niya ang nangyari. "Ma, anong nangyayari dito? Anong ginawa niyo kay Tita Grace?" Sigaw niya. Nagtatanong siya sa akin, pero mabilis kong nahuli ang tingin niyang tumama kay Maricar. Isang kislap lang, isang segundo ng pag-aalala na medyo matagal bago nawala. Parang naghahanap siya ng sagot o kumpirmasyon sa asawa niya. "Hindi ko alam, bigla na lang siyang bumagsak." Hahagulgol si Maricar, mahigpit na nakakapit sa braso ko. Ginagamit akong props para sa palabas niya. "Opo, Tita Consuelo, okay lang siya kanina. Bigla na lang siyang naningas. Tulong, tumawag na kayo ng doktor." Nag-iingay siya, sobrang OA na parang gusto niyang masiguro na lahat ay maririnig na wala siyang kasalanan. Ilang minuto lang, dumating na ang barangay responder at ang ambulansya mula sa private hospital malapit sa amin. Puno ng aksyon ang sala ko. Mga paramedic na nagkakabit ng kung ano-ano sa katawan ni Grace. Ang mga pulis na nagtatanong sa mga bisita. Habang isinasakay nila si Grace sa stretcher, tinitigan kong mabuti ang mukha ng anak ko. Kung dati, kaya kong basahin ang bawat emosyon ni Junior, ang tuwa niya kapag pumapasa siya sa board exam, ang lungkot niya nang mamatay ang asawa niya. Ngayon, iba ang nabasa ko. Ito ang mukha ng isang taong ang master plan ay biglang sumablay. Para siyang architect na pinaghirapan ang bawat blueprint tapos nag-iba ang posisyon ng pader. "Saan ninyo sa dadalhin?" tanong ko sa lead paramedic. "Sa St. Luke's, ma'am, sir. Kayo po ba ang kaanak?" "Oo, malapit na kaibigan. Susunod ako sa kotse ko." Sabi ko sabay tingin kay Maricar na abalang-abala sa pakikipag-usap sa pulis. Agad na lumapit si Junior, parang humaharang. "Ma, wag na kayong sumama. Kami na ni Maricar ang bahala. Kailangan mo pang ayusin ang kalat dito sa bahay, maglinis." Ang galing naman ng pag-aalala niya. Gusto lang niyang iwanan ako dito, gusto lang niyang panatilihin ang target sa loob ng bahay habang aabalahin nila ang sarili nila sa ospital at mag-iisip kung saan sila nagkamali. "Huwag kang mag-alala, anak," sabi ko. Kinuha ko ang bag at susi ko at sinusunod ko na ang likod ng mga paramedic. Hindi ako sanay na nagpapahinga habang may kabigang naghihirap. Halos pamilya na kami ni Grace. Sasama ako. Sa ospital, nanatili akong malapit sa waiting area. Malapit lang sa emergency room para marinig ang usapan ng mga medical staff. Na-admit si Grace dahil sa acute poisoning. Matinding pagkalason, hindi pa alam ang pinagmulan. Narinig kong binanggit ng doktor sa nurse ang tungkol sa plant alkaloids, isang uri ng lason na galing sa halaman, tuso at hindi mahirap hanapin. Ibig sabihin, nag-aral si Maricar. Alam niya kung paano magbigay ng kamatayan na parang atake sa puso lang. Habang naghihintay kami sa labas ng emergency room, mas lalo akong nakumbinse na hindi lang si Maricar ang may alam sa masamang balak. Si Junior, ang anak ko, ay naglalaro ng act normal na may kahirapan. Ang mga mata niya ay laging nakahanap ng paraan para tumingin sa asawa niya. Parang nagpapadala sila ng mga Morse code na mensahe tungkol sa kung paano nila dapat itago ang katotohanan. "Bakit nangyari to?" bulong ni Junior. Ginawa niyang drama ang tono niya. Para bang may kasama kaming teleserye audience. "Wala namang sakit si Tita Grace? Biglaan lang talaga." "Oo nga no?" sabi ni Maricar, sumabay sa drama. "Sana hindi stroke, Mami. Baka naman may lumps lang sa utak niya." Gusto kong matawa sa kanila. Lumps sa utak? Parang gusto nilang isisi sa isang natural na karamdaman ang isang bagay na malinaw na criminal act. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka maging sympathetic pa ako sa kanila. Pero ngayon, para akong nasa isang police interrogation room at silang dalawa ang mga suspek habang ako ang may hawak na mga ebidensya. Lumapit ang isang security guard at inudusan kami na umalis sa lugar dahil makakasagabal kami sa mga pasyente. Lumipat kami sa waiting lounge sa tabi ng chapel ng ospital. Pag-upo namin, sinimulan kong ipatupad ang aking next move. Alam kong ang target ko ay ang champagne glass na ginamit ni Grace dahil iyon ang matibay na ebidensya.
Junior anak, kailangan kong umuwi, sabi ko sa kanya. Ginamit ko ang boses ko na pinakamahinahon at may Seanly na boses. Masyadong gulo ang bahay. May mga pulis doon at baka may nawawalang jewelry o kung ano pa. Kailangan kong isecure ang lahat. Hayaan mo na ang mga maids, ma. Huwag ka nang magpakapagod. Maghintay ka na lang dito. Baka mamaya may update na ang doktor. Hindi pwede. Matigas kong sagot. Alam mo naman, ayoko nang may ginagawa ang mga kasambahay na wala ako. At saka, may bank statement akong naiwan sa dining table. Yung tungkol sa trust fund ng kapo mo. Ayoko makita yun ng pulis. Delikado. Ang sinabi kong tungkol sa trust fund ang nagpaliwanag sa mukha ni Junior. Ang mga mata niya, na kanina ay punong-puno ng false concern, ay naging ganid at curious. Alam kong ang trust fund ang weakness niya dahil matagal na siyang umaasa na babasagin ko ang account na iyon para makakuha siya ng kapital para sa failed business venture niya. Okay, sasama na lang ako. Ihatid kita. Doon ko nakita ang disappointment ni Maricar. Huwag na, Han, biglang singit ni Maricar. Ang tinig ay puno ng urgency. Kailangan mong mag-ingat kay Mami Consuelo. Baka mapagod ka. Kailangan mo ng pahinga. Ako na lang ang maghihintay. Gusto ko kapag nagising si Mama, ako ang una niyang makita. Wow, ang galing talaga ng timing niya. Gusto niyang maging hero sa nanay niya, pero ang totoo, ayaw lang niyang mag-isa kami ni Junior sa bahay dahil baka magsimula akong magtanong ng mga bagay-bagay o makakita ako ng mga ebidensya. Pero ang totoo, ang gusto niya ay masiguro na walang proof na makuha sa bahay. Sige Han, sabi ni Junior. Pumayag agad siya. Alam kong nag-iisip siya na mas maganda kung umuwi ako ng mag-isa para hindi ako makapag-imbestiga sa bahay. Nagpaalam ako sa kanila, pero alam kong hindi pa tapos ang laban. Alam kong sa sandaling makabalik sila sa bahay, ang unang hahanapin nila ay ang baso. Pagdating ko sa bahay, hindi ko na hinintay pa na mag-imbestiga ang pulis. Alam kong sandali lang ay babalik na sina Junior at Maricar, kaya bawat segundo ay mahalaga. Ang priority ko ay ang proof, ang baso. Mabilis akong diretso sa dining area. Kahit pa naglilinis na ang event staff na kinuha ni Maricar, ang eksaktong lugar kung saan bumagsak si Tita Grace ay nakabakod pa rin. Para akong naghahanap ng needle in a haystack sa gitna ng mga basag na kristal at nagkalatang champagne. Hindi nagtagal, nakita ko ang hinahanap ko. Ang baso, ang basong padurito ko na may munting lamat sa gilid. Nakita ko itong nakasilid sa ilalim ng isang bar cart. Sa sobrang pagmamadali ni Maricar, marahil ay itinago niya ito sa kung saan una ang pagmamadali kesa sa logika. Alam niyang kapag nakita ng mga pulis ang natitirang lasong sa baso, matutungton sila. Dahan-dahan kong siniguradong walang nakakakita sa akin kahit ang mga naglilinis na staff. Kinuha ko ang baso gamit ang kitchen towel, iningatan ko ang fingerprints na baka naroroon. Diretso ako sa master bedroom, nilagay ko ang baso sa loob niyang isang ziplock bag at itinago ko ito sa safe ko. Ang safe na iyon ay ako lamang ang alam ang code, kahit si Junior ay hindi pwedeng pumasok. Habang ginagawa ko ito, nag-isip ako. Bakit ba ako gustong patayin ng sarili kong manugang? At ang tanong na mas mahalaga, bakit niya isinama ang anak ko sa plano? Nang dumating ako sa puntong ito, alam kong hindi na ito tungkol sa poisoning lang. Ito ay tungkol sa legacy, sa pera, sa mana. Matapos kong isecure ang baso, tumawag ako sa trusted personal lawyer ko, si Attorney De La Cruz. Attorney, kailangan ko pong makausap kayo right now sa bahay ko. Emergency po. May nangyari sa party ko at kailangan nating i-update ang will ko. Alam kong ang sinabi kong will ang magpapabilis sa kanya. Si Attorney De La Cruz ay matalik kong kaibigan pero alam niyang ang will ko ay parang script sa isang blockbuster movie. Mga 20 minuto lang, nandoon na si Attorney De La Cruz. Habang nagkwentuhan kami sa library ko, nagsimula akong magtanong tungkol kay Maricar at Junior. Attorney, paano po ba malalaman kung may financial issue ang isang pamilya? Si Attorney De La Cruz, matandang hugom na halos maging second husband ko na, ay numiti. Consuelo, sa negosyo mo, ang lahat ng financial problem ay nalalaman, lalo na kung may debt sila sa banks na may koneksyon sa iyo. Bakit? May suspicion ka ba?
Kinuwento ko sa kanya ang tungkol sa baso, ang suspicious behavior ni Maricar at ang kakaibang reaksyon ni Junior. Hindi ko pa binanggit na nagpalit ako ng baso. Private information ko muna yon. Hala, Consuelo, seryoso ka ba? Ang anak at manugang mo? Sige, attorney. Gusto kong i-check ninyo ang financial records ni Junior at Maricar. Ang lahat ng bank accounts nila, credit card bills at loans. Gusto kong malaman kung gaano silang desperate. Hindi ako nagkakamali. Ang desperation ang nagtutulak sa mga tao na gumawa ng masama. Kinabukasan, maaga akong nagising at inasikaso ko muna ang aking sarili. Hindi ako nagpakita ng kahit anong senyales na ako ay may pinagdadaanan. Nag-almusal ako ng normal, ininom ko ang aking favorite black coffee at binasa ko ang dyaryo. Ayoko nang maging bida sa teleserye na ito. Kailangan kong maging kalmado dahil alam kong ang kalmado kong disposisyon ang magiging weapon ko laban sa kanila. Mga bandang 9:00 ng umaga, dumating si Junior at Maricar mula sa ospital. Pagod ang mukha nilang dalawa, pero hindi sa pag-aalala para kay Tita Grace, kundi sa pag-aalala na baka may trace na ng ebidensya ang mga pulis sa bahay. "Ma, ang ganda ng gising mo ah," sabi ni Junior, na halatang nagpapanggap na masaya. "Oo anak, ang ganda ng tulog ko. Wala akong stress," sagot ko, sabay tingin kay Maricar na biglang namutla. Alam kong ang nasa isip niya ay ang champagne glass, kung nasaan na yon. "Kumusta si Tita Grace?" tanong ko, nagkukunwari akong kuryoso. "Stable na ma," sabi ni Junior, "pero nasa ICU pa rin. Sabi ng doktor, severe ang reaction ng katawan niya. Hinihintay pa ang lab results para malaman kung anong lasong talaga ang pumasok sa katawan niya." "Sana hindi fatal," sabi ko habang kinukuha ko ang coffee cup ko. "Pero teka Maricar, ikaw ba ang nag-asikaso ng mga baso kagabi? Sabi ng isang pulis, kailangan nilang i-inventory lahat ng kagamitan na ginamit sa party." Mabilis na umikot ang mata ni Maricar. Ako, Mami? Hindi naman po. Ang bartender po namin. Pero inutusan ko po ang maids na maglinis. Baka natapon na po." "Hindi pwede," sagot ko. Strict ang tono ko. "Hindi pa tapos ang investigation. Sabi ko sa mga maids at staff, no one is allowed to throw anything away." Bumaling ako kay Junior. "Anak, pumunta ka sa kitchen at tingnan mo kung nandun pa ang mga baso, lalo na yung basong pinaglasingan ni Grace." Alam kong ang utos na ito ang magpapakita ng kanilang tunay na kulay. Alam kong nerves ni Maricar ay nagbabattle na. "Sige ma, ako nang bahala," sabi ni Junior, dahan-dahang lumabas ng dining room patungo sa kitchen. At doon ko nakita ang masterpiece ko. Pumunta si Maricar sa kitchen, nagkunwari siyang nag-aalala at sinundan si Junior. Pero ang totoo, gusto niyang makasigurado na walang mahahanap si Junior. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Junior. "Ma, wala na. Super clean na. Sabi ng maid, hinugasan na raw lahat at tinapon na ang mga broken pieces." Tiningnan ko si Maricar. Ang relief sa mukha niya parang floodlight sa gitna ng kadiliman. Gumiti siya, fake and triumphant. "Oh, sige. Kung ganun, wala tayong magagawa," sabi ko. At iniba ko na ang usapan. Pero sa loob ko, alam kong ang baso ay safe and sound sa aking safe. At sa loob ko, alam kong nagsisimula na ang second act ng aking revenge. Ang buong hapon ay ginugol ko lang sa pag-upo sa aking lanaya. Nagpapanggap na nag-e-enjoy sa view ng aking hardin. Pero ang totoo, bawat ring ng telepono ay nagpapabilis sa tibok ng puso ko. Hinihintay ko ang verdict mula kay Attorney de la Cruz. Hindi naman ako nagtataka kung anong makikita niya. Pero kailangan ko ng concrete proof para magsimula akong gumalaw. Kailangan ko ng weapon na mas matalas pa sa lason na ginamit ni Maricar. Dumating ang tawag bandang 3:00 ng hapon. Diretsahan si Attorney de la Cruz. "Consuelo, kailangan nating mag-usap face to face." "Kausapin mo ako ngayon." Matigas ang sagot ko.
Wala akong oras para sa dramatics, attorney. Sabihin mo na, anong nakita mo? Napabuntong hininga siya. Ang sitwasyon ni na Junior at Maricar ay sobrang masikip, Consuelo. Hindi lang sila broke, sila ay bankrupt. Ang mga business ventures ni Junior, yung rice trading na pinilit niyang simulan, lahat ay failed. Pero ang mas matindi, hindi lang sa bangko sila may utang. Nakahanap si Attorney De La Cruz ng trace na may malaking halaga silang utang sa isang sindikato. Yung mga nagpapautang na may very high interest rate. Ito ang nagpaliwanag sa lahat. Hindi na lang sila nagpaplano para sa financial freedom. Nagpaplano sila para sa survival. Hindi na ito tungkol sa yacht o branded bags. Ito ay tungkol sa buhay nila. Naramdaman ko ang paglamig ng dugo ko. Sa loob ng maraming taon, inakala kong pinoprotektahan ko ang anak ko pamamagitan ng pagbibigay ng allowance at safe cushion. Pero ang totoo, ang pagiging sheltered niya ang nagtulak sa kanya ng maggaganong klase ng gambling at stupidity. Ang anak ko ay naging co-conspirator sa kanyang sariling asawa para patayin ang kanyang sariling ina. Ang sakit ay parang sinaksak ako ng 1,000 sibat. Alam kong ang susunod na hakbang ko ang pinakamahalaga. Kailangan kong i-isolate si Junior mula kay Maricar, pero hindi sa tamaang mapapansin nila. Kailangan kong ipakita sa kanila na ako ay mahina, fragile, at nag-iisa. Sige, attorney, gawin mo na ang preparation. Utos ko. Buksan mo ng will ko. Gusto kong makita nila na malapit na silang manalo. Pero may babaguhin tayo. Idadagdag ko ang codicil tungkol sa trust fund ng apo ko. Make it look like I'm panicking. Ang plano ko ay simple. Gagawa ako ng esena na ako ay nag-iisa at vulnerable sa bahay at magpapanggap akong nagdududa sa medical report ni Grace na parang nag-iisip akong mamamatay na ako. Ito ang magtutulak sa kanila na magmadali, na magkamali ulit, at ang pagkamali nila ang magiging katapusan nila. Ang pagpaplano ng second attempt ay nagsimula ng may precision at timing. Alam kong ang urgency ang magiging weakness ni na Junior at Maricar. Kinabukasan, tumawag ako sa ospital. Nagkunwari akong nag-aalala pero ang totoo, gusto ko lang iset up ang entablado para sa aking susunod na move. Doktor, kumusta po si Grace? Tanong ko sa nurse na sumagot sa telepono. Kayo na po ang bahala sa kanya ha? Very important friend ko po yan. Nag-aalala po talaga ako. Pakisabi sa attending physician, ako ang personally magbabayad sa bill niya. No limit. Ang gesture na ito ay hindi lang para kay Grace. Gusto kong malaman ni Junior at Maricar na hindi ako nagsisave ng pera at handa akong gumastos. Ang goal ko ay gawin silang greedy at impulsive sa pag-iisip na baka mawalan ako ng malay o mamatay habang hindi pa na-amend ang will ko at lahat ng pera ay mapupunta sa medical bill ni Grace. Nang dumating sila sa bahay noong hapon yon, nag-almusal ako sa aking private patio. Nagkunwari akong shaking at distraught. Halama, bakit parang hindi ka mapakali? Tanong ni Junior na halatang umaasa na may medical emergency ako. Junior, Maricar, mahina akong sabi habang nag-aabot ako ng 1 pirasong toast. Nag-aalala ako, si Grace, bigla na lang bumagsak. Paano kung may medical condition ako na hindi ko alam? Hindi na ako bata anak ha? Doon ko sinimulan ang attack. Tumawag ako kay Attorney De La Cruz kanina. Pinakiusapan ko siyang paunlarin ang will ko kasi kung may mangyari sa akin, gusto kong sure na secure ang future ng mga apo ko. Alam niyo na yung tungkol sa trust fund? Agad na lumitaw ang spark sa mata ni Maricar. Ang trust fund ang jackpot para sa kanila. Pero bakit sobrang nagmamadali ka? Wala namang sakit ka. Paranoid ka lang, Mami. Bakit, Maricar? Ayaw mo ba akong maging prepared? Tanong ko. Tinignan ko siya ng direkta sa mata.
Sa split second na yon, nakita ko ang guilt at fear. Ayaw mo bang sure na mapupunta ang lahat sa future ng pamilya? Biglang sumingit si Junior. Hindi naman sa ganun, ma. Ang ibig lang sabihin ni Maricar, too much stress na yan para sa'yo. Doon ko sila demoralize. Huwag kayong magalala. Ang will ko ay simple lang. Sabi ko habang kinuha ko ang isang baso ng iced tea na iniwan ko sa mesa. Lahat ng real estate at business ay mapupunda sa'yo, Junior, para ma-manage mo. Pero ang liquid assets at ang bank accounts, kailangan kong iprotektahan ng mga yon. Alam niyo naman, volatile ang stock market. Ang real estate na binanggit ko ay halos lahat ay may mortgage at taxes. Ang liquid assets, ang actual money. At itong information na ito ay parang red flag na nagpapaalam na nasa panganib ang target nila. Kailan ka magpapaperma, ma? Tanong ni Junior. Hindi na siya nagtago ng interes. Mamayang gabi. Kaya please, iwanan niyo muna ako. Kailangan kong i-finalize ang mga documents. Kailangan ko ng peace and quiet. Nang dumating sila sa bahay noong hapon yon, nag-almusal ako sa aking private patio. Nagkunwari akong shaking at distraught. Hala ma, bakit parang hindi ka mapahali? Tanong ni Junior na halatang umaasa na may medical emergency ako. Junior, Maricar, mahina akong sabi habang nag-aabot ako ng isang pirasong toast. Nag-aalala ako. Si Grace, bigla na lang bumagsak. Paano kung may medical condition ako na hindi ko alam? Hindi na ako bata, anak. Doon ko sinimula ng attack. Tumawag ako kay Attorney De La Cruz kanina. Pinakiusapan ko siyang i-update ang will ko. Kasi kung may mangyari sa akin, gusto kong sure na secure ang future ng mga apo ko. Alam niyo na, yung tungkol sa trust fund. Agad na lumitaw ang spark sa mata ni Maricar. Ang trust fund ang jackpot para sa kanila. Pero ma, bakit sobrang nagmamadali ka? Wala namang sakit ka. Paranoid ka lang, mami. Bakit, Maricar? Ayaw mo ba akong maging prepared? Tanong ko. Tinignan ko siya ng direkta sa mata. Sa split second na yon, nakita ko ang guilt at fear. Ayaw mo bang sure na mapupunta ang lahat sa future ng pamilya? Biglang sumingit si Junior. Hindi naman sa ganun, ma. Ang ibig lang naman sabihin ni Maricar, too much stress na yan para sa'yo. Doon ko sila demoralize. Huwag kayong magalala, ang will ko ay simple nang. Sabi ko habang kinuha ko ang isang baso ng iced tea na iniwan ko sa mesa. Lahat ng real estate at business ay mapupunta sa'yo, Junior, para ma-manage mo. Pero ang liquid assets at ang bank accounts, kailangan kong iprotektahan ng mga yon. Alam niya naman, volatile ang stock market. Ang real estate na binanggit ko ay halos lahat ay may mortgage at taxes. Ang liquid assets, ang actual money. At itong information na ito ay parang red flag na nagpapaalam na nasa panganib ang target nila. Kailan ka magpapapirma, ma? Tanong ni Junior. Hindi na siya nagtago ng interes. Mamayang gabi. Kaya please iwanan niyo ni muna ako. Kailangan kong i-finalize ang mga documents. Kailangan ko ng peace and quiet. Nang umalis sila, alam kong ang countdown ay nagsimula na. Inaasahan ko na susubukan nilang i-accelerate ang plan bago pa ako makapirma sa bagong will. Hindi na ako sleeping. 8:00 ng gabi, pabalik na sina Junior at Maricar. Alam kong tumatak sa kanila ang sinabi kong liquid assets at ang pagpirma sa will. Ang desperation nila ay lumampas na sa logical thinking. Ang timeline nila ay sobrang cramped. Nag-iisa ako sa sala. Pinatay ko lahat ng ilaw maliban sa isang floor lamp na nagbibigay ng dim light sa reading chair ko. Iniwanan ko ang notepad at pen sa side table na parang ako'y nagre-review ng final draft ng will. Ang setup na ito ay nagbigay ng impression na ako ay vulnerable, busy,
at alone. Ang perfect window of opportunity para sa second attempt. Dumating sila at ang tension sa hangin ay mas thick pa than fog sa Tagaytay. Halama, bakit ka nag-iisa? Pwede namang tawagan ng mga maids para samahan ka. Tanong ni Junior na hindi man lang tumingin sa akin, nag-i-scan lang ang mga mata niya sa paligid. Gusto kong mag-isa. Sabi ko, cold ang boses. Gusto kong pag-isipan ng future ng pamilya. Kakausapin ko si Attorney De La Cruz bukas ng umaga para i-finalize ang lahat. Nagtitinginan sina Junior at Maricar. Ang silent conversation nila ay mas malakas pa sa sigaw. Ang sinabi kong bukas ng umaga ang last straw. Hindi sila pwedeng maghintay pa. Ang mga debt collectors ay baka nasa gate na. Maghahanda ako ng warm milk para sa inyo, Mami. Alok ni Maricar. Ang ngiti niya ay plastic na halatang straining. Sige, salamat anak, sabi ko, nagpapanggap akong tired at sleepy. Pero please, sa mug ko lang ilagay, ayokong gumamit ng glass ngayon. Mas safe ang ceramic. Alam kong ang hihilingin ko ang magpapabago sa strategy niya. Hindi na glass ang gagamitin niya, kundi ang mug ko. Ang mug na may signature na Best Mom sa gilid. Nang pumasok si Maricar sa kitchen, sinenyasan ko si Junior. Anak, come here. May gusto akong i-discuss sa'yo tungkol sa condo mo sa Makati. Gusto kong ilipat sa pangalan ng apo ko right away. Ang distraction na ito ay critical. Kailangan kong i-divert ang attention ni Junior sa kitchen para makita ko ang second attempt ni Maricar. Nang pumasok si Maricar dala-dala ang dalawang mug, mas careful na siya. Alam niyang nakatingin ako. Inilapag niya ang mug ko sa side table. Too quick, too smooth. Tinignan ko ang milk sa mug. May kakaiba itong texture sa ibabaw, parang may thin film ng powder. Ang kulay nito ay slightly off. Got her. Salamat, Maricar, sabi ko. Kinuha ko ang mug. Tignan mo, Junior, ang asawa mo sobrang nagmamahal. Nag-aalala talaga. Daughters-in-law like her are rare. Ngumiti si Maricar, at sa pagkakataon na ito, ang ngiti niya ay genuine. Ang satisfaction ng isang taong sure na magiging millionaire na. Sige ma, inumin mo na yan, matulog ka na. Pero hindi ko ininom. Hindi pa. Ang pagtingin ko kay Maricar ay tumpak. Ang mga mata niya ay nagtatanong, bakit hindi mo pa inuubos? Ang tension sa kanilang dalawa ay parang elastic band na malapit ng maputol. Sige na ma, baka lumamig pa yan, sabi ni Junior na halatang nervous. Ang bawat salita niya ay nagpapahiwatig ng urgency. Oo nga mami, medyo matagal ko yung inihanda, dagdag ni Maricar. Ang tinig ay puno ng faux concern. Dahan-dahan, itinaas ko ang mug sa labi ko. Pinanood nila ang bawat galaw ko, ang paghinga ko, ang pag-angat ng aking kamay. Slow motion. Alam kong bawat micro-expression ko ay critical para sa kanila. Pero imbis na inumin ko ang mug, inilapit ko sa ilong ko. Nagkunwari akong inaamoy ang milk. Ang bango, sabi ko, sabay ngiti. Pero parang may kakaibang flavor, anak. Sigurado ka bang plain milk lang to? Baka naman may nilagay kang sugar or honey. Namutla si Maricar. Ang shock sa mukha niya ay palpable. Wala ma! Strictly milk lang po yan. Fresh pa! Tinignan ko si Junior. Ang anak ko na dapat ay protector ko ay nag-iwas ng tingin. Hindi siya tumitingin sa akin kundi sa mug. Nag-aalala siya na baka too obvious ang taste nung lason. Hindi anak, parang medyo matamis sabi ko. Siguro pagod lang ako. Alam mo na ang edad ko, minsan weird na ang sense of taste ko Sa sudden move, inilapag ko ang mug sa side table at tumayo ako. Kailangan ko lang mag-stretch. Ang relief sa mukha ni Maricar ay mabilis na napalitan ng panic nang lumayo ako sa mug. Ma, saan ka pupunta? Huwag ka na munang tumayo, sabi ni Junior. Biglang
Umakyat sa boses niya ang alarm. "Doon lang ako sa banyo, anak. Huwag kang mag-alala." Nang papalabas na ako ng living room, hinarap ko silang dalawa. "Huwag ninyong galawin ang milk ko, ha? Favorite mug ko yan. Gusto kong tapusin yan mamaya." Hindi pa ako nakakalayo pero alam kong ang debate ay nagsimula na. Should they discard it? Should they put more? Alam nilang ang lason ay time sensitive. Kung hindi ko inumin agad, baka mawala ang effect nito o baka mahuhuli na ako ni Attorney De La Cruz bukas ng umaga. Sa loob ng banyo, hindi ako nag-ubos ng oras. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan ko ang trusted household staff ko si Aling Nena. "Aling Nena, umuwi ka na ba? Please bumalik ka. Kailangan kong isave ang milk na nasa mug ko. Very important." Pagbalik ko sa sala, eksaktong 10 segundo ang lumipas. Sapat na oras for a quick decision. Nakita ko si Maricar na nakatayo malapit sa side table. Ang mug ay exactly kung saan ko iniwan. Pero alam ko, ang posisyon ng mug ay very slight na nag-iba. Something was added or changed. "Bilis naman, ma," sabi ni Junior na nagpapanggap na nagbabasa ng magazine. "Hindi ako makatulog kung hindi ko maiinom ang milk ko sabi ko. Kinuha ko ang mug. Pero hindi ko pa rin ininom. Ang final move ko dapat ay perfectly timed. Bago pa man ako makapagkunwaring iinom, kinuha ni Maricar ang mug ko mula sa kamay ko. Ang shock na makita ko sa mukha niya ay hindi na fake. "Teka lang, Mami," sabi niya, at ang boses niya ay parang tinig ng kriminal na nahuli sa akto. "Nakalimutan ko, mayroon pala akong extra na milk na mas fresh pa. Ito medyo maluma na, palitan ko lang." Ang desperation niya ay lumabas na. Gusto niyang siguraduhin na ang lason ay fresh at potent. "Huwag na, Maricar," sabi ko. Kinuha ko uli ang mug. "Ayoko nang mag-abala ka pa. Satisfied na ako dito." Pero mabilis siya. She snatched the mug so fast. "Hindi, Mami. Please, mas fresh talaga yung nasa kitchen. I insist." Nagtitiginan sina Maricar at Junior. Alam nilang ito na ang last chance nila. Kung aalis ako ng living room na buhay at gising, bukas ng umaga, game over na. "Maricar, enough!" Sumigaw si Junior. Ang panic ay nag-uumpisa na sa boses niya. "Ano ba yan? Huwag mo nang pilitin si Mama." Pero huli na, ang desire ni Maricar na manalo ay mas malakas pa sa caution ni Junior. Nang talikod si Maricar para pumunta sa kitchen para palitan ang mug, na alam kong para lang magdagdag ng mas maraming lason, nagbigay ako ng signal. Hindi ako sumigaw, hindi ako nag-ingay. Tinignan ko lang ang security camera na nakatago sa bookshelf. Ang camera na yon ay alam kong nagre-record ng lahat. Sa loob ng kitchen, maririnig namin ang tunog ng mga baso at mugs na nagkakabangga. Si Maricar racing against time. Bumaling ako kay Junior at ang mukha ko ay calm and composed na. Ang acting ko ay tapos na. Ito na ang moment of revelation. "Junior! Anak, hindi ako stupid." Naniga si Junior. Ang mukha niya ay parang statue, namumutla. Anong ibig mong sabihin, Ma?" Ang boses niya ay nanginginig. "Alam kong kasabwat ka ng asawa mo. Alam kong utang ang nagtutulak sa inyo. Hindi ko lang alam kung gaano ka nakasama para balakin ang pagpatay sa sarili mong ina para lang sa pera." Biglang bumukas ang pinto ng kitchen. Si Maricar may hawak na bagong mug na puno ng milk. Nakita niya ang tension sa amin. Nakita niya ang grief at anger sa mukha ko. "Oh, Mami, ito na. Fresh na fresh." Sabi niya nervously inabot ang mug. Pero imbis na kunin ko, tinula ko lang ang side table ko. Tumumba ang mug na may milk ni Maricar. Kumalat ang gatas sa sahig. At kasabay nito, ang white powder na nakita ko, hindi lang powder, ito ay lason, ay kumalat sa marble floor. Ang silence ay deafening. Tinignan ni Maricar ang sahig. Tinignan niya ako. Ang shock ay naging rage. Alam niyang nahuli na siya.
Ang nakita ko sa mata ni Maricar ay hindi na guilt o fear. Ito ay purong hatred at desperation. Alam niyang natalo na siya at ang anger niya ay nakatutok na sa akin. Si Junior naman, para siyang na-paralyze. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Ang asawa niya ay isang attempted murderer at siya, ang anak ko, ay complicit sa krimen. Ma, please, pakiusap ni Junior. Ang boses niya ay basag na. Hindi ko alam. Siguro nagkakamali ka lang. Tiningnan ko si Junior. Ang sakit na naramdaman ko ay mas malala pa sa epekto ng lason. Nagkakamali, sabi ko, score ng boses ko. Nakita ko ang champagne glass, Junior. I switched the glasses. Ang nanay niya, si Grace, ang biktima sa first attempt. At ngayon, inulit na naman niya. Doon lumapit si Maricar. Ang fake smile niya ay wala na. Ang mask niya ay nabasag na. Oo, ako! Sigaw ni Maricar. Ang tinig ay umaalingaw sa tahimik na sala. Gusto ko lang na mamatay ka na. Ano bang problema mo sa amin, matanda ka? Bakit hindi mo nalang ibigay sa amin ang mana na deserve namin? Wala ka ng silbi. Wala ka ng ginawa kundi magkontrol at magpahirap. Hindi ko siya pinansin. Focused ako kay Junior. Ang real tragedy dito ay ang anak ko. Nakita mo ba ang asawa mo, Junior? Tanong ko. Yan ang babaeng pinili mo. Yan ang taong nagtulak sa'yo sa criminal act na ito. Ginawa mo to para lang sa utang mo, di ba? Desperate ka na para sa pera. Hindi! Umangal si Junior, pero ang despair sa mata niya ay nagpapatunay ng lahat. Hindi ko lang gusto ang business. Gusto ko lang patunayan na kaya ko. Ikaw ma, ikaw ang nagbigay ng pressure sa akin. Ang pressure? Natawa ako. A cold, bitter laugh. Ang pressure ay ang debt mo sa syndicate, anak. Hindi kasalanan mo, tanga ka sa negosyo. At never ako magko-co-sign sa business mo dahil alam kong saasayangin mo lang ang legacy ng tatay mo. Sa gitna ng confrontation namin, biglang tumakbo si Maricar. Hinawakan niya ang heavy marble ashtray mula sa side table. Kung hindi ko makuha ang pera mo, papatayin kita ngayon, walang hiya ka. Sigaw niya at handa siyang ihagis ito. Doon ko ginawa ang final move ko. Huwag kang gagalaw, Maricar. Sabi ko, ang boses ko ay commanding at stable. Ang lahat ng ginagawa mo, naka-record. Ang salitang naka-record ang tumama kay Maricar parang bullet sa dibdib niya. Binitiwan niya ang ashtray at tumingin sa paligid. Hinahanap ang kamera. Nasaan? Nasaan ang kamera na yan? Matanda ka! Tiningnan ko ang bookshelf at dahan-dahang itinuro ang maliit na pinhole camera na nakatago sa likod ng isang libro. Ang libro? The Art of War. Napangiti ako ng bitterly. Sa negosyo, Maricar, ang mga negotiation ay always naka-record. Hindi ako tanga na mag-iwan ng evidence na pwedeng mawala. Ang lason sa milk ay evidence. Ang champagne glass sa safe ko ay evidence. At ang acting mo ngayon, ang pagtatangka mo na saktan ako gamit ang ashtray, lahat ng iyan ay on tape. Umikot ang tingin ni Maricar. Mula sa akin, bumaling siya sa kanyang asawa. Junior, sabihin mo sa nanay mo na wala siyang proof. Tell her! Pero si Junior, tula na. Ang denial niya ay naglaho na. Nakita niya ang truth. Nakita niya ang monster na pinakasalan niya. Wala na, Maricar, bulong ni Junior. Basag ang boses. Tapos na. Nang marinig yun ni Maricar, ang anger niya ay lumipat sa kanyang sariling asawa. Wala na? Ikaw ang dahilan kung bakit tayo nandito. Wala kang kwenta. Wala kang trabaho. Wala kang pangarap. Ang taming solusyon ko na lang ito para makabayad tayo sa utang mo. Tapos sasabihin mong wala na? Bakit ba sobrang duwag mo? Ang confrontation nila ay hindi na part ng plan ko. Ito ay raw at ugly at real. Ito ang breakdown ng isang marriage na binuo sa kasakiman. Maricar, gamag na. Pero hindi na ako interfering. Hindi pa, hindi ako titigil. Sigaw ni Maricar. Biglang tumakbo siya patungo sa kitchen. Akala ko ay may kukunin siyang kutsinyo o kung ano pang weapons pa. Pero imbes na weapon, kuninan niya ang cellphone niya at tumakbo siyang labas ng living room papunta sa main door. Aalis ako, hindi niyo ako mahuhuli. Doon, ginawa ko ang final action ko. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Tiningnan ko si Junior na nakaupo na sa sahig at umiiyak. Junior, tumawag ka ng pulis.
Utos ko, firm ang boses ko. Sabihin mo, may attempted murder na nangyari at kailangan mong isurrender ang asawa mo. Ang pagtawag ni Junior sa pulis ay hindi lang legal requirement. Ito ay ang first step niya sa pagkuha ng redemption at pag-aamin sa kanyang kasalanan. Habang nagda-dial si Junior ng emergency number, ako naman ay nag-focus sa security camera na patuloy na nagre-record. Ito ang proof na magpapadala kay Maricar sa bilangguan at magliligtas kay Junior sa worst case scenario na complicity sa murder. Police? Opo. Kailangan ko ng assistance sa 888 Acacia Avenue, Alabang. May domestic disturbance po at attempted poisoning. Nanginginig ang boses ni Junior, pero sa kabila ng takot niya, may decency pa rin na nagsabi ng totoo. Ang decency na yon ay alam kong hope ko pa para sa anak ko. Nang matapos ang tawag, lumapit ako kay Junior, nakaupo pa rin sa sahig, nakatakip ang muka. Bumangon ka, anak. Sabi ko, calm at firm. Huwag mong hayaang lamunin ka ng guilt. Ang pag-aamin mo sa pulis ang first step mo sa pagbabago. Bakit, ma? Bulong niya. Bakit hindi mo na lang ako hinayaang mamatay? Dahil anak kita, Junior. Hindi ako perfect na ina pero hindi ko kayang makita na mawala ka dahil sa kasakiman ng ibang tao. Sagot ko, real ang grief ko. Ang pera ay tool, hindi goal. At ang marriage mo, walang pag-ibig yan. Kasunduan lang yan para makuha ang yaman ko. Ito ang truth na kailangan niyang marinig. No more sugarcoating. Maya-maya, dumating na ang mga pulis. Ang arrival nila ay symbolic. Ang end ng domestic issue at ang start ng legal battle. Ipinakita ko sa lead officer ang recording mula sa bookshelf camera. Hindi na kailangan pang explanation. Ang video ay self-explanatory. Ang anger ni Maricar, ang admission niya, ang attempt niyang manakit gamit ang ashtray. Ma'am, kailangan po namin ng cooperation ninyo. Kailangan naming ideklara ang bahay na to bilang crime scene, sabi ng officer. Wala pong problema, officer. Pero kailangan niyo munang kunin ang evidence na nasa safe ko. Binuksan ko ang safe at ipinakita ko sa kanila ang champagne glass na nasa ziplock bag at ang milk na inisave ni Aling Nena, ang mug na puno ng lason para sa second attempt. Ang lahat ng evidence na ito ay nagpapatunay na gusto akong patayin ng manugang ko. Not once, but twice. Paliwanag ko. Nang makuha ng mga pulis ang lahat ng evidence, nagsimula na silang mag-organize ng manhunt para kay Maricar na alam nilang nakatakas na. Tinignan ko si Junior. Ang anak ko, broken and shattered, pero alive. Ma, ang will, tanong niya, weak ang boses. Ifa-finalize mo na ba bukas? Ngumiti ako. Isang pitying smile. Oo, anak, pero hindi na ito magiging tungkol sa pera para sa'yo. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa opisina ni Attorney De La Cruz. Kahit pa hindi pa fully recovered ang shock mula sa confrontation kagabi, alam kong ang closure na ito ay critical hindi lang para sa akin, kundi na rin para kay Junior. Kailangan niyang makita na ang consequences ng kasakiman ay permanent at irreversible. Doon, binuksan ko ang final draft ng aking will. Alam ni Junior na binago ko ito, pero hindi niya alam kung paano. Attorney De La Cruz, gusto kong i-finalize ang codicil na to. Habang nilalagdaan ko ang document na naglalaman ng mga final wishes ko. Gusto kong ipaalam sa publiko na walang makikinabang sa aking yaman kung may crime na involved. Ang document na pinormahan ko ay naglalaman ng strict clause na kung mapapatunayan na si Junior o ang legal spouse niya ay guilty ng anumang attempt sa aking life, ang lahat ng mana na para sa kanila ay mako-confiscate at ililipat sa isang charitable foundation na nagtataguyod ng Filipino artists. Consuelo, ang clause na ito ay sobrang harsh. Sigurado ka ba? Kahit pa si Junior na cooperating naman. Ang pagpapatawad ay spiritual, attorney. Ang justice ay legal. Kailangan ni Junior na matutunan na ang decisions ay may consequences. Kung hindi siya directly involved sa pagplano ng murder. Pero alam niya, complicity pa rin yan. Ang real estate at business ay secured na sa foundation.
Ang liquid assets ay mapupinta sa trust fund ng ago ko, pero strictly para lang din sa education niya at ma-access lang niya kapag nasa legal age na siya. Walang makakapigil sa future niya. Nang lumabas ako sa opisina ni Attorney De La Cruz, naramdaman ko ang peace na matagal nang nawala. Ang laban ay tapos na. Ang legacy ko ay protektado. Pag uwi ko sa bahay, nandun si Junior, naghihintay, lonely and broken. Ma, ang will, tanong niya, anong result? May chance pa ba ako na i-manage ang business? Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hindi na anak. Ang business at real estate ay napunta na sa charitable foundation. Ang shock sa mukha niya ay pure devastation. Wala na? Wala na kaming nakukuha? Hindi wala, Junior. Mayroon. Nakuha mo ang second chance mo sa buhay. Ang kalayaan mo sa utang at sa krimen. Ang trust fund ng ago mo ay secured na. Hindi mo maa-access yan. Ang realization na wala siyang mamanahin na pera ay mas masakit pa kaysa sa confrontation kagabi. Ang desperation niya ay tungkol sa utang, hindi sa family. Ma, sana hindi ko na lang pinakasalan si Maricar. Hindi mo kasalanan na minahal mo ang malaking kasingunalingan, anak. Ang kasalanan mo ay ang pagpabaya mo sa sarili mo. Ang kasalanan mo ay ang pagpapayag mo na kontrolin ka ng kasakiman. Ang sumunod na araw ay ginugol ko lang sa paglilinis mang emotional damage sa bahay. Nagpumilit akong magtrabaho ang mga staff na linisin ang bakas ng lason sa marble floor at ang kalat sa living room. Kailangan kong i-restore ang order sa aking bahay na sumasalamin din sa pagre-restore ng order sa buhay ko. Si Junior, he was a mess. Para siyang lost boy na hindi alam kung saan pupunta. Hindi niya ako iniwan sa bahay. Sumasama siya sa akin, tahimik lang, habang inaayos ko ang mga document at nakikipag-usap sa investigators. Ma, gusto ko lang i-check ang status ni Tita Grace, sabi niya. Concerned ang tono, pero alam kong ang real reason niya ay guilt. Nakausap ko ang doktor niya, sagot ko. Stable na siya. Salamat sa quick action ng mga medit. Salamat dahil nagpalit ka ng baso, ma. Bulong niya. Tumingin siya sa akin. Puno ng shame ang mata niya. Oo, salamat, sabi ko. Hindi ko na hinambaan pa ang usapan. Kailangan niyang tanggapin na ang mother-in-law niya ang biktima at ang pagbabayad niya sa hospital bill ni Grace ang only way niya para makabawi ng decency. Ibinigay ko sa kanya ang instruction na kailangan niyang gawin. Ang utang mo sa syndicate, Junior, kailangan mo itong bayaran. Nagulat siya. Pero mawala na akong pera. Wala na akong mana. Alam ko, sagot ko. Pero hindi kita pwedeng i-rescue sa consequences ng bad decisions mo. Maghanap ka ng trabaho. Gamitin mo ang skills mo. Magbenta ka ng sasakyan o relo mo. Huwag kang magtago. Ang decision na i-cut him off financially ay critical. Hindi para maghigante, kundi para turuan siya ng aral na matagal na niyang kailangan. Habang nangyayari ang lahat, si Maricar ay wanted na. Hindi pa siya nahuhuli. Alam kong naglalakbay siya sa probinsya o nagtatago sa isang safe house, pero wala na akong pakialam sa kanya. Ang focus ko ay ang pag-iwas sa damage na ginawa niya sa buhay ko at sa buhay ni Junior. Makalipas ang isang linggo, may tumawag sa akin, si Attorney De La Cruz. Consuelo, may balita ako tungkol kay Maricar. Sabi niya, seryoso ang boses. Nahuli na siya sa isang resort sa Batangas. Nagtatry siyang makatakas sa country. Naramdaman ko ang relief na dumaan sa akin. Hindi dahil nalulugod ako sa paghihirap niya, kundi dahil tapos na yung chapter na yon. Nung datan pero ang real victory hindi ang paghuli kay Maricar. Ang real victory ay ang pagkuha ko ng email mula sa trusted teacher ng apo ko. Ang email na natanggap ko mula sa guidance counselor ng eskwelahan ng apo ko, si Liam, ay simple pero profound. Sabi sa email, Dear Mrs. Mendoza, I'm writing to inform you that Liam has been awarded the full academic scholarship to the international school. His dedication to his studies and his excellent grades have truly paid off.
Napapalaki ng ngiti ko, hindi lang ito tungkol sa scholarship. Ito ay patunay na ang trust fund na inilaan ko para sa edukasyon niya, ang safety net na hindi maaabot ni Junior, ay hindi na kailangang pang-gambling ang financial future ng apo ko. Ang pangarap niya ay safe na, regardless of how much money ang nakukuha ko o nawawala sa akin. Ang real victory hindi ang paghuli sa mga kriminal. Ito ay ang pag-iwas sa damage sa next generation. Nang dumating si Junior sa bahay kinahapunan, mukhang pagod siya. Galing siya sa interview para sa isang part-time job. He was trying. Ang step na ito, ang pagtatrabaho niya para bayaran ang utang niya, ay mas mahalaga pa sa mamanahin niyang bilyon. Ma, hindi ko nakukuha ang job. Sabi nila, overqualified daw ako. Defeat ang boses niya. Hindi mo pa nakukuha, anak. Hindi mo sinabing hindi ka na makakakuha. Persistence ang kailangan mo. Junior sa business, hindi pogi ang nananalo, kundi ang matigas ang mukha at matibay ang loob. Tapos binigay ko sa kanya ang email na natanggap ko. Nang mabasa niya ang email tungkol sa scholarship ni Liam, finally, nakita ko ang genuine na giniti sa mukha niya. Hindi ngiti ng kasakiman o relief mula sa utang. Ito ay pure pride ng isang ama. Ma, nag-scholarship si Liam! Full! Tuwang-tuwa siya parang bata. Hindi na natin kailangan magbayad. Oo anak, hindi na. Ang trust fund niya ay secured na. Nasa lugar na ang pera para sa kanya. Pero ngayon, Junior, ang focus mo ay ang sarili mo. Huwag mong isipin ang pera ko. Isipin mo ang buhay mo. Ang realization na naprotektahan ko ang apo ko ay closure sa akin. Hindi na kailangan ng suspense o drama. Ito na ang katapusan ng laban ko sa greedy na mundo. Pagkatapos kong isecure ang future ni Liam at i-finalize ang will ko, ang focus ko ay bumalik sa pagpapagaling ng personal relationship ko kay Junior. Hindi ito magiging madali o mabilis. Ang trust ay nabasag at ang guilt niya ay malalim. Araw-araw, nakikita ko ang pagbabago kay Junior. Nag-iiwan siya ng branded watches at luxury cars niya sa garage. Hindi na siya nagdadrive ng sports car niya. Naglalakad na lang siya o nagsasakay ng Grab papunta sa mga job interview niya. He was humbled. Isang hapon, nakita ko siyang nagwawali sa garden. Ang anak ko na halos hindi marunong maglaba, ngayon ay nagtatanggal ng mga tuyong dahon. Bakit ka naglilinis, anak? Nandiyan ang gardener. Tanong ko, curious. Gusto ko lang mag-isip, ma. Sabi niya, hindi siya tumingin sa akin. Parang mas malinaw ang ulo ko kapag may ginagawa akong physical labor, hindi business deals. Ito ang Junior na matagal nang nawawala. Ang simple at hardworking na anak ko bago siya nakulong sa glamour at greed ni Maricar. May balita ka ba kay Maricar, ma? Bigla niyang tanong, walang emotion ng boses niya. Ongoing ang kasong attempted murder laban sa kanya. Walang bail. Sagot ko, diretsahan. Ang lawyer ni Grace ay very strict. Matindi ang galit ni Grace sa kanya. Understandable. Hindi siya nagtanong tungkol sa hospital bills ni Grace. Alam niya na responsibilidad na niya iyon. He didn't ask for help. Alam ko ang pagpapatawad ay hindi automatic. Kailangan ko rin i-heal. Kaya nagpa siya akong magbigay ng space sa aming dalawa. Junior, magpabook ako ng plane ticket para sa'yo. Pumunta ka sa probinsya, sa original home natin. Mag-isa ka. Mag-isip ka. Mag-recover ka. Pero ma, paano ka? Nag-aalala siya. Hindi na ako bata, pero hindi na rin ako mahina. Protektado na ako. Kailangan mo lang mag-isip kung sino ka talaga at kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo ngayon. Nang umalis si Junior, finally, naramdaman ko ang total solitude. Ang silence sa bahay ay hindi na eerie. Ito ay peaceful. Ang ilang buwan na lumipas ay parang mahabang paghinga. Si Junior ay malayo, nagtatrabaho sa probinsya sa isang small logistics company. Hindi ko siya tinulungan para mag-land ng job na yon. Siya ang naghagilap at siya ang sumubok.
At ang pride na naramdaman ko sa kanya ay mas malaki pa sa lahat ng business success na naabot ko. Nakausap ko siya sa telepono every Sunday. Hindi na siya nagtatanong tungkol sa mana o pera. Ang kwento niya ay tungkol sa logistics, sa hirap ng transportation ng produkto sa bukid, at ang satisfaction na naresolbahan niya isang supply chain problem. Ma, ang ganda ng sunset dito. Simple lang ang buhay. Hindi mahirap, pero meaningful. Alam kong finally, nahanap niya ang path niya. Ang path na hindi nakabase sa credit card limits o investments. Samantala, sa Manila, ongoing pa rin ang legal battle ni Maricar. Ang evidence ko ay matibay. Ang video at ang laboratory results ng lason ay indisputable. Ang lawyer niya ay nagtatry na i-discredit ang video at i-blame si Grace, pero ang testimony ni Grace na nakaligtas at fully recovered na ay mas malakas pa sa lahat ng kasinungalingan ni Maricar. Si Tita Grace, ang unexpected victim ng plan ni Maricar, ay lumabas ng hospital at siya na ang nagbayad ng sarili niyang hospital bills, refusing na tanggapin ang financial aid ko. Ang strength niya ay inspiring. Consuelo, huwag kang mag-alala. Sabi niya sa akin, alam ko na ang totoo. Ang anak ko ang may kasalanan. Hindi ko pwedeng sisihin sa'yo ang kagawaan niya. Ang pagpapatawad niya ay malalim at genuine. Ang friendship namin ay na-test, pero mas lumakas pa. Ang bahay ko, ang crime scene na dating puno ng tensyon, ay tahimik na ngayon. Ang mga roses sa garden ko ay masigla na. Alaga ng isang professional gardening service na affordable na sa akin. Ang peace na naramdaman ko ay priceless. I'm 70 years old at ang laban ko ay tapos na. Ang pension ko ay sapat na. Ang financial freedom ko ay secure. Ang pinakamahalagang victory ay hindi ang pagpigil sa scheme ni na Junior at Maricar. Ito ay ang pagtiyak na ang next generation, si Liam, ay magkakaroon ng chance na pumili ng tama. Ang pagdalo ni Tita Grace sa hearing ni Maricar ang final nail in the coffin para sa manugang ko. Ang testimony niya, simple pero taos-puso, ay nagpatibay sa case ng prosecution. Napunta si Maricar sa bilangguan, isang malaking aral na ang kasakiman ay may malaking presyo. Wala akong pakialam sa kanya o sa hukom na nagsabi ng guilty. Ang focus ko ay ang future. Isang araw, nagpunta sa akin si Attorney De La Cruz. Hindi tungkol sa mana o will, kundi tungkol sa bagong business venture ni Junior. Consuelo, nakausap ko si Junior. Hindi siya humihingi ng financial aid, sabi niya. Nagtataka ang boses. Nagtanong lang siya kung paano niya i-register ang logistics company niya at kung paano niya masisigurado na protektado ang capital niya. Nagbago na talaga ang anak mo. Napangiti ako. Ang investment ko sa personal growth ni Junior ay mas lumaki pa sa investment ko sa real estate. Nahanap niya ang true value niya at yun ay hindi nakasalalay sa last name ko. Wala na siyang utang. Nabenta niya ang sports car at relo niya at nagbayad siya. Humility ang nagligtas sa kanya. Bumalik siya sa Manila pagkatapos niyang i-establish ang business niya sa probinsya. Hindi na siya tumira sa akin. Umukan na lang siya sa isang simple pero decent na apartment malapit sa school ni Liam. Siya ang nagsundo at naghatid kay Liam. Siya ang naglaba at nagluto para sa anak niya. Siya na ang ama na matagal nang kailangan ni Liam. Ang Pasko na sumunod ay iba. Tahimik. Wala na ang glamour at pretensions ni Maricar. Si Junior at Liam lang ang kasama ko. Ang simpleng lechon at walang arteng puto bumbong ay mas masarap pa sa 5-star catering na dati. Lola, salamat po sa regalo, sabi ni Liam masaya ang mukha. Ang regalo ko sa kanya ay wala sa will o trust fund. Ito ay isang journal at isang magandang ballpen. Gamitin mo yan, Apo. Isulat mo ang pangarap mo. Huwag kang matakot na magsimula sa maliit. Ang ngiti ni Liam ay genuine. Ang future niya ay maliwanag.
Ang wakas ng kwento ko ay hindi tungkol sa drama sa courtroom o sa pagbagsak ni Maricar. Ito ay tungkol sa payapang buhay na nabawi ko. Ilang taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente sa retirement party ko. Ngayon, tahimik na ang bahay ko. Ang security system ay mas matindi pa sa bank vault at ang legal documents ko ay nagsisiguro na ang independence ko ay protektado. Si Liam, ang apo ko, ay lumaking matalino at may puso. Regular kaming nag-i-email. Wala na siyang problema sa pera para sa school. Ang pag-aalaga ni Junior sa kanya ay mas importante pa sa tuition fee na nawala sa akin. Isang araw, nagpadala sa akin ng litrato si Liam. Nakatayo siya sa graduation stage ng college niya. Nagpadala rin siya ng mahabang email. Lola, salamat sa journal at ballpen na binigay mo. Ginagamit ko yan araw-araw. Nakatulong sa akin na iplano ang future ko. Nag-graduate ako na valedictorian, sulat niya. Pero ang totoong tagumpay ko ay hindi ang medal na ito. Ito ay ang paggising ko araw-araw na walang takot sa utang o kasakiman. Nakangiti ako habang nagtatype yung reply sa kanya. Congratulations, mahal ko. Sobrang proud ako sa'yo. Siguro, yun ang totoong tagumpay. Hindi ang pagpigin sa masamang balak ni na Junior at Maricar, kundi ang pagtiyak na ang susunod na henerasyon ay magkakaroon ng pagkakataon na pumili ng mas mabuti. Si Liam ay lalaking alam na ang pera ay tool, hindi goal. Na ang pamilya ay suporta at pag-ibig, hindi pagsasamantala at kasakiman. Ang mga rosas sa hardin ko ay namumulaklak na maganda. Alaga ng garden service na kayang-kaya ko. Ang bahay ay payapa, protektado ng mga sistema at dokumento na nagpapatibay sa kalayaan ko. Ang kwento ko ay nagsimula sa attempted poisoning sa retirement party ko. Pero ang totoo ay ito ay mas importante pa sa lahat. Ang kaibahan ng pagiging matanda at pagiging walang kapangyarihan. 70 na ako, pero malayo ko sa pagiging mahina. At ang sino man na magtangkang subukan ng teorya na iyon ay matututo. Tulad ni na Junior at Maricar na ang pag-underestimate sa isang matalino at matandang babae ay isang sobrang mahal na pagkakamali. Minsan, ang pinakamahusay na paghihingana ay ang pamumuhay na maayos at ang pagtiyak na ang mga nagkasala sa iyo ay hindi makikinabang sa bunga ng masamang balak nila. Nagawa ko ang dalawang yan at makakatulog ako ng payapa dahil alam ko. Sa edad ko, ang magandang tulog ay mas mahalaga pa sa lahat ng pera sa mundo. Ang katotohanan na nakuha ko ang dalawa ay bonus na lang.